Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Divine peace, divine love, and divine prosperity sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay November 28, 2024 at ang oras ay 9:58 AM. Okay. Una, at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang Banal na Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, kahinahunan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa sa ating lahat. Kumusta ang lahat ng bawat kapatiran? No? Nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga tao, no, na patuloy na naniniwala, nagtitiwala. Gusto ko munang pasalamatan ang mga taong nanatili na mga tapat sa kanilang mga tungkulin. Maraming salamat sa mga taong patuloy na nagmamalasakit, nagsasakripisyo din, no, sa pagbahagi ng kanilang abot kamay na maibabahagi sa misyon na ginagampanan natin sa kasalukuyan. Okay, sa umagang ito, maraming salamat dahil kagahapon, November 27, ay very successful yung meeting, no, na ginanap sa Davao. So maraming salamat sa ating mahal na kapatid na tumulong, no, para makarating ako sa meeting kasi urgent yun eh. So ito yung sinasabi ko, pagkaloob ng Panginoon, hayaan natin na ang gagawa ng kapamaraanan para sa atin ay ang Panginoon, ang Diyos na katastaasan, ang kikilos para sa atin. Siya ang hihipo, gagamit ng mga tao para sa ating mga pangailangan, hindi yung gagamitin natin ang kanyang salita at pangalan para sa ating mga sariling kapakanan lamang. Okay. This morning, mga mahal kong kapatid, pag-uusapan natin itong mga nangyayari, no? At batid nyo naman ang lahat ng ito. Isa-isahin natin to. Una, no, siya nga pala, bago nga pala yan, naka-receive kasi ako ng tawag, no, from Maynila, na dyan ngayon sa kasalukuyan, sa EDSA, no, ay may mga nag-forming na dyan. Meron ng mga namumuo dyan ng mga grupo, no, na kung saan sumisigaw na ng katotohanan, hinahanap lang katotohanan. But before that, bago nangyari ang lahat ng bagay na ito, hindi nagkulang si Lidimin sa inyo sa pagpapaalala. But this is it. Nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Why? Dahil kasi sa inyo na sobrang talino ng ibang tao at dahil sa mga matataas ang mga pinag-aralan ninyo ay wala na kayong pinakinggang tama kung hindi ang inyong mga sarili. Okay. Isa-isahin natin to. Una, magkukomento lang muna ako doon sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Yung pagkasalita niya, no, kasi sabi niya, kung mamatay ako, no, maliwanag yan sa statement niya, patayin mo, wag mong tigilan yung tatlo nating mga mahal din na kapatid. Si Martin Romualdez, si Liza Aranita Marcos, at saka si Bongbong Marcos. Pero kung pag-aaralan mo, no, I am not a lawyer, pero ang alam ko, mayroon silang tinatawag na probable cause na tinatawag na kung saan, kung tutusin, bakit nasabi yon ng ating mahal na VP? Dahil mayroon siyang dahilan. At ito na nga yung sinasabi na nauna nang may threat sa kanya.
ito kasi ang ating mahal na VP is very vocal. Kilala naman natin ang mga Duterte na very vocal yan, very frank yan. Hindi kasi mga ano yan eh, hindi kasi laban kasi kung laban yan eh. No, but anyway, alam naman natin, ano ba talaga naging ugat ng lahat ng kanilang pagbabangayan? No, ano ba talaga pinakaugat ng lahat? No, unang-una personal yan. So far, hindi pa masyadong napapag-usapan yan pero unti-unti nang lumalabas yan, no? Kung bakit ganun ng ngit-ngit ng galit ng bawat isa, lalo ng ating mahal na First Lady Liza Araneta Marcos sa ating mahal na VP. Kung tutuusin, masyadong pinupukol yung tungkol sa budget of Department of Education, no? Magaling magsalita, no? Ang lalo na ito si Martin Romualdez. Bravo! Ang galing magsalita tungkol sa bagay na mga nabanggit niya, lalo na kuno ang kailangan manindigan, magserbisyo sa tao, bla bla bla, etc. Yung issue tungkol sa sinasabing confidential fund ng ating mahal na VP. Tungkol lang yon sa tinatawag na sa Department of Education, no? Pero yung kung tutuusin, di ba mas meron ang dapat sasagutin ng ating pamahalaan tungkol sa 25 metric tons of gold na inilabas? And the question is, nasaan ang pera? Para sa ating mga mahal na kababayan, itong FB Live ko sa inyo ay hindi po para udyukan ang bawat isa para magalit sa vice versa. Magalit kayo doon or may kakampihan tayo sa sino man sa kanila. Hindi po. Kung hindi, the truth is the truth and the truth shall set us free. Na kung tutuusin, itong issue tungkol sa Department of Education na ito, no? Masyado nang malalim ang naging sugat at naging pilat pa sa iba na mga inosente na dadamay. Okay. Na kung tutuusin, kung ikumpara ang 25 metric tons of gold at saka yung tungkol sa tinatawag na Department of Education na budget, kung tutuusin, pareho lang naman kayo na nasasangkot sa mga issue ng ganyan. Ang worst kasi dito, yun bang tipong dating is idiin mo ang kapwa mo para lumalabas na inosente ka? Tama? Okay. Dito tayo sa 25 metric tons of gold. Maraming issue kay Shuhodang naglabas ng 25 metric tons of gold. Bakit kayo naghahanapan ng kapirahan na kung tutuusin, kayo ang dapat na makakaalam tungkol dyan? Maitanong ko lang sa inyo kasi kayo ang mas nakakaalam. Hindi ba pwedeng i-request ang COA nito para i-audit? Bakit kayo naghahanapan ng pera na kung tutuusin, kayo lang naman din ang dapat magsagot yan? Hindi ba kayo ang mas nakakaalam tungkol dyan? Okay. Itong 25 metric tons of gold, no? Kung ito ang bubungkalin, no? Kung ito ang bubungkalin. Unang-una, sino ang nasa likod ng 25 metric tons of gold? Malamang sa malamang, mayroong kinalaman dito ang iba nating mga kapatiran na mga keepers. Okay, ito na naman. Keepers. Okay. Pangalawa, sino ang mga opisyal ng gobyerno? Kasi kung nailabas yan, hindi yan basta-basta mailabas. Without the connivance of some official in our government. Okay? Kasi Central Bank na nga nagsabi, di ba? Pangatlo, ito na ngayon. Nasaan ang pera? Para sa kalaman ng lahat, kaya tayo nagtatanong, kahit bilang ordinaryong mamamayan, karapatan natin yon. Okay? Pang-apat, kung pera ang pag-uusapan, meron lang akong sasabihin sa inyo. Naalala nyo ba ang sinabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte na kayong mga taga Central Bank,
Hindi ninyo kilala ang tunay ninyong amo? Okay, bakit napunta tayo sa mga ganon? Sinabi ko naman sa inyo, kahit anong gagawin ninyong mga connivanced dyan regarding sa kayamanan na supposed to be a benefits for all human being in this world, not only in the Philippines, okay? Pero dahil sa may mga iilan na mga sugapa at hindi kontento at kampo ni Satanas. So ayan na ha, diretsahan. Nalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo na merong isang tao watching you? Kayo na ang reyna, kayo na ang hari, kayo na ang presidente, kayo na ang jack, kayo na ang four aces of alas sa playing card. But the joker is always watching you. Okay. Simple lang. Bakit hindi ninyo maipaliwanag? Dapat hindi muna yun ang question kung nasaan ang pera. Dapat ang question dapat nito sa kanila, sino-sino ang mga nasa likod ng pagpapalabas ng 25 metric tons of gold. Hindi yung nasaan ang pera. No? Hindi yung nasaan ang pera. Dahil kung may mag-question man yan, no? Dapat yung pinanggalingan. Okay, para hindi kayo malito, dapat ang unang mga katanungan dito is sino-sino ang mga nasa likod ng pagpapalabas tungkol sa mga kagintuan na yan. Okay? Hindi yung ang tanong is nasaan ang pera. Tama? Ngayon, naganap na ang naganap. Naipuslit nila ang tinasabing 25 metric tons of gold na according din naman sa BSP. Or baka naman kasi kahit gumalaw kayo dyan, ang pag-transmit ng pera ay hindi nyo na maiwi-withdraw. Katulad nito ba? Okay, halimbawa na lang ha, kay wala dito yung ATM ko Halimbawa lang ha, makinig kayo. Isipin ninyo, humingi kayo ng karunungan sa Panginoon. Okay. Halimbawa lang ha. Ito yung ATM. This is the ATM. ATM ito. Laki-laki ng ATM ko Okay. Hindi ikaw ang may-ari ng pera, right? Hindi ikaw may-ari ng ATM, I mean. Hindi mo mawi-withdraw yan dahil ang ATM ay may password. Okay? So, anong kinalaman ng kagintuan nito? Kasi lahat po ng kagintuan, lahat po yan naka-inventory. Lahat po yan ay naka-program. Okay. Fast forward. Sinabi ko naman sa inyo that the account is existing. Kasi yung mga kagintuan na inilabas ninyo, alam ko po yon na monitor kayo kung ano ang inilabas ninyo. At yung mga kagintuan na yan, kahit tunawin nyo man yan, lalabas ang identity niyan. Meron kasing sikreto dyan. Kayo talaga, sobra kasi talino nyo okay. Fast forward. Yung mga kagintuan na yon, naghanapan kayo ng pera, di ba? Bakit naman ilalagay sa mga account ninyo, even the central bank, may kumikilos? Sana nag-gets nyo ako, no? Okay. Sana maliwanag sa inyo yung pagdidemo ko sa inyo. Okay. Kung tungkol sa mga kapirahan na yan, no? Tahasan kong sinasabi sa inyo, bumalik na yan sa infinite account, not only in the mother account, infinite account. At sinabi ko naman sa inyo na hindi ang anumang infinite account ang bubuksan. Okay? Kung hindi, ang sagradong kasunduan. Kasi kung sa infinite account ang pag-uusapan, wala pong nakapangalan doon
kahit kay Lidiming Canuto na pangalan ko ang nakalagay doon, kung hindi po, yan po ay kalihim-lihiman, one of the top secret locked with secrecy kapag pag-usapan ang heavenly matter. Pero yung infinite na yan, hindi po yan nakapangalan ni numan sa pangalan ng tao. At ang pangalan na yan, yan yung nakalagay sa propesiya, biblically speaking, na ang nakakaalam lang yan ay yaong kanyang pinagkalooban. Ang kanyang sikretong pangalan. Okay. Merong nakapagsabi sa akin, kasi 'di ba lumalabas ngayon ang Yahawashi, no, Yeshua, no? Sana kaya bakit lagi kong sinasabi purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, given 'yon na ang pangalan doon sa may mga Greek words doon na Yeshua, Yahawashi, kung ano pang tawag niyan, but behind of it, because Yeshua, alam naman natin, sabihin man natin si Jesus Christ ay isang sugo yan. Right? Sana nag-gets ninyo ano ang kinalaman nito sa mga bagay-bagay na pinag-usapan at ano ang mga kinalaman nito sa mga kaguluhan na nangyayari sa atin ngayon. Dahil lahat ng mga kaguluhan na yan, ang naging ugat kasi niyan is tungkol sa material na bagay. Huwag na natin i-specific yung money matter, kundi sa mga material na bagay. Okay? Given ang Yeshua, Yahawashi, yung mga lumalabas ngayon, bakit hanggang ngayon walang nabubuksan? Dahil ang infinite account, uulitin ko, hindi po nakapangalan ni numan na nakapangalan sa tao. Okay? Hindi po nakapangalan sa tao yan. Merong nakalagay sa prophecy, hinahanap ko dito, no? Wala si kapatid na Randy Bautista. Kasi sinulat ko yun eh. Nakalagay sa Book of Prophecy na banal na kasulatan na mayroong nakasulat dyan tungkol sa pangalan niya na walang nakakaalam maliban doon sa kanyang pinagkalooban. At kung pagpalagay natin yan sa material na bagay, ang infinite account po ay hindi po nakapangalan ni numan na kanyang nilalang maliban sa pinagkalooban niya nito kung sino ang nakakaalam. Okay, balik tayo dito sa pinagkakaguluhan ninyong mga kayamanan. Okay, I, Lidiming Canuto, declared, habang nagkakagulo kayo dyan at habang kayo ay nagkukulay bans regarding sa mga bagay na yan, ipagpaumanhin sa aking sasabihin. Nakakaawa lang ang mga nadadamay dahil ito na yon, 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa ay kumikilos na. Lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon, lahat yan may kinalaman, reflection sa pag-uugali ng tao. Sana nag-gets niyo yung sinabi ko, no? Sana naiintindihan ninyo, nauunawaan nyo. Kaya nga, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ay, Lidiming Canuto, lahat ng mga pinagkakaguluhan ninyong kapirahan dyan. Maglabas man kayo ng anuman mga kagintuan dyan, mapupunta yan sa infinite account. The question is, ano ba ang naging ugat? Kung bakit at kung mayroon man pinagbilinan, bakit hindi pa ito gina-implement? In what reason? In what reason? Alam niyo, dito sa kasalukuyang nagaganap, na-appreciate ko naman yung iba na sinisikap, ginagawa ang lahat ng abot ng makakaya para kuno sa tinatawag na humanitarian. Para kuno makatulong sa ibang tao. But the question is, why until now, nagkakagulo pa rin kayo dyan?
Why until now, pinagtatalunan nyo pa rin ang isang bagay? Ha? Bakit hanggang ngayon? I, Lidimin Canoto, declared, sinabi ko na sa inyo, kung mayroon man talagang pagkakalinisin buong Kamindanawan. Nandito ako sa Mindanao, pero I declared buong Kamindanawan. Okay. Kanina, tinawagan ako ng isa nating kapatid, kape muna tayo. May kinalaman ito sa pangyayari ngayon dyan sa EDSA. No? Na may inaantay na signal. No? Kanina, tinawagan ako, sagot ko lang. Kaya nananawagan ako sa ating mga mahal na kapatid dyan, lalo na sa mga namumuno dyan. Mga mahal kong kapatid, ay Lidimin Canoto, nakikiusap po ako sa inyo. Hindi kasi nakakatulong yan na kahit magpatayan pa kayo dyan, ay hindi po solusyon yan para mahanap po natin ang buong katotohanan na hinahanap ninyo. Inaantay na lang ang go signal para mag-withdraw ang dapat na mag-withdraw. But I suggest and I am praying, no? At nakikiusap ako sa inyo. Hindi po nakakatulong kung magkaroon man ulit ng People's Power Part 3, no? Sa kasalukuyan po kasi ang may matinding hidwaan ay ang tungkol dito sa ating gobyerno, pang-gobyerno between our President, beloved President PBBM at sa ating beloved Vice President Sara Duterte. Sila lang naman dyan ang nagkaroon ng mainit, malalim na bangayan. To make the story short, no? Ako po'y nakikiusap sa inyo. Dahil mayroon lang po tayong inantay na tamang oras. Huwag po kayong mainip. Ha? Huwag po kayong mainip. Nakapagtiis nga tayo ng ilang taon. No? Nakapagtiis nga tayo ng ilang taon eh. Alam ninyo, lahat ng bagay, always remember that even our Almighty Creator, kahit siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi tayo ginawa or yung kanya mga creation na instant tao, hindi po, kundi dumaan lahat yan sa proseso, and even our Almighty Creator nagtrabaho po yan ng 6 days. So nakikiusap po si Lidimin Canoto sa inyo dahil hindi po yan kasagutan sa mga katotohanan na hinahanap ng bawat isa. At dito naman sa side ng ating Vice President, no? Kasi merong isa, tinanong ko who is that guy, and kung hindi ako nagkakamali, may nagsabi sa akin, correct me if I'm wrong, no? Na yung nagbigay ng statement that handa silang ipagtanggol ang ating VP Sara Duterte, handa silang makipagpatayan. Correct me if I'm wrong. May nakapagsabi sa akin na yan ang si Mr. Olamit ng MNLF. Okay. Sa parte ng MNLF, ito naman ay hindi ko lalahatin. Ulitin ko. Sa parteng MNLF at MILF, hindi ko lalahatin. Okay. Alam ninyo, dito sa part na yan, isa lang din ang masasabi ko. In the bottom line, at the back of that, gusto niyo naman talagang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas, which is hindi po maaaring mangyari ang kagustuhan ninyo. Always remember, no? Biblically speaking, nakalagay sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito sapagkat ang makapangyarihang Diyos na katastaasan ang makakalaban ninyo. To make the story short, the both parties between the President and the Vice President, anuman ang mga sariling agenda ninyo,
hindi kayo mananalo. Mga kababayan ko, dalangin ko na mabuksan at mabigyan ng kaliwanagan ang bawat kaisipan ng tao. Sa lahat ng pangyayari ngayon, sa halip na magkampi-kampihan, na may mga bawat pinapanigan, bakit hindi na lang tayo magkampihan para maibalik muli ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, dahil dito naman talaga tayo nagmula. Okay? Before, we are not divided, pero dahil sa politika ay nagkakawatak-watak tayo, nagkakabahagi-bahagi tayo. Ito naman kasing iba, naging sanhi kayo kung bakit nagkaganon, kasi nga 'di ba sabi ng iba, which is may katotohanan naman, no? Pero para sa akin, pahalagahan sa akin kasi, in my side, binibigyan ko ng importansya ang mga taong may kakayanan. Bawat isa sa atin ay pinagkalooban tayo ng kanya-kanyang talento ng Diyos, kanya-kanyang kakayanan. Sa pangyayari ngayon, sa kasalukuyan, na nagaganap na krisis, no, sa ating pamahalaan, sa kanilang mga pamumuno, mga mahal kong mga kapatid, it is the right time para mag-isip naman din kayo. Before, sinabi ko, malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Magkaiba yung malaki ang posibilidad kaysa walang eleksyon. No? Magkaiba yon. Sa ngayon, ibang topic ito ha. Sa ngayon, may mga tao din na the great pretender. Okay? Mga tinatawag na the great pretender. Alam mo ikaw, kung nangangako ka sa mga tao mo ng release at napanood nila yung video ko na walang release, wag mo akong gawing dahilan na sasabihin mo na ako ang nagpipigil para ma-release yung pera mo sa bangko. Ikaw ang reyna, di ba? You are the queen of this nation. Ngayon, kung hindi ka makarelease, bakit mo ako sisihin? Ikaw may-ari ng pera, ikaw ang reyna. Sa mga member mo, ako ang ginagawa mong dahilan. Ang lakas ng loob mo magsabi sa aking ipakulong mo ako, lintian ka? Diputa ka? I'm here in Mindanao, I'm here in Jinsan, diputa ka, mag-file ka ng kaso na ako ang dahilan kung bakit hindi ma-release ang pera mo sa bangko. Let's ka. Mag-file ka ng kaso. Saan ka makakita ikaw may-ari ng pera? Ikaw may-ari ng World Bank? Akong pagbintangan mo? Na pinipigilan kong pag-release, animal ka? Nako, talaga lang naman. Kayo ang mga tunay na tao na dahilan kung ano ang reason bakit hindi mo na pinapayagan yan. Wala kayong magagawa because system is real. Kung ikaw ang may-ari ng perang animala kang diputa ka, ipagpaumanhin po sa mga nakakapanood na mga minor aid sa words ko. Humihingi ako ng pasensya sa inyo. Ikaw, punyeta kang babae ka. Ikaw man kaya ang may-ari ng World Bank. Ikaw man kaya ang may-ari ng lahat-lahat. Ako ang gagamitin mo at sasabihin mong ipapakulong mo ako dahil ako ang nagharang sa pag-release ng pera mong hinayupa ka? Yung nagdeklara that federal is nahack. Hindi po nahack yun. Gilak po yun. What I mean is, ito yung mga sinasabi ko na may mga iilang mga tao
the great pretender, ididiin ang kapwa niya para sabihin siya naman ay inosente at siya ang biktima. But the fact, kayo naman yung mga demonyo. Kaya ikaw babae ka, ang motibo mo man lang ginawa mo akong scapegoat dyan sa mga promise ninyo sa inyong mga release. Ako ang gagawin mong dahilan. Lahat ng mga members, no? Lahat ng mga members, sa mga nakakapanood, lalo sa aking mga followers, itong punyitang babae na ito, ako ang gagawin mong dahilan na sasabihin mo pang ipapakulong mo ako dahil ako ang nagpigil sa'yo ng pera. Bakit sa bangko ba ako nagtrabaho? Nasa Central Bank ba ako? At pera mo man kaya yan, bakit hindi mo kaya i-withdraw yan? Always remember ang sinabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kayong mga taga Central Bank, hindi ninyo kilala ang tunay niyong amo. Wala rin akong sinabi na si Lidimin ang may-ari ng kapirahan na yan. I, Lidimin Canoto, declared, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga kautusang yari sa tapyas ng bato. Ayon doon kay Propetang Ilyas, may mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan at ito ang tatak espiritual. Ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan, yan ang tunay na kayamanan na ninuman ay hindi ninyo mananakaw. Ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan, higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito ay nagliligtas sa atin ng kapahamakan. And speaking of kapahamakan, ito yung sinabi ko sa ating mahal na kapatid. Tumawag siya sa akin kaninang umaga, and don't need to mention it. Ngayon dyan sa kaguluhan, mangyayaring kaguluhan dyan sa EDSA at may inaantay na signal. Naalala nyo ba yung sinabi ko? May mga bagay napakasakit para sa akin, ngunit subalit datapwat. Kung ito ang nararapat para sa ikakabuti nating lahat, ipipikit ko na lang ang aking mga mata. Once and for all. Lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. And speaking of Alpha Power Omega, kay baka meron na naman nag-function ng mga utak. Sad to say, I'm so sorry. No? Walang magaganap na implementasyon hanggat hindi ninyo hahanapin ang buong katotohanan at kanyang katwiran upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Kaya itong mga, huwag kayong mag-alala, kasi sabi ko nga, 'di ba? Hindi naman porket sila ngayon ang nakaposisyon ay nasa kanila lahat ang pabor. Pero aminin natin ang katotohanan, malaki ang impact ng nasa posisyon ka. But it doesn't mean na lahat ng gusto ninyo na mangyari na sa kapakanan ninyo ay sa inyo na lahat ang pabor. Alalahanin ninyo, ang mga bagay na sobra na hindi tama ay nakakasama sa tao. Kayo na mga nagkakagulo-gulo dyan, let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. Let's shape the world. Ibig sabihin, kahit anong ikot nyo, isa lang ang magiging katapat ng lahat. Isang tuldok lang.
And speaking of tuldok, mga mahal kong mga kababayan, sa mga namumuno, lalo na sa ngalan ng kapayapaan, sa ating mga PNP chief, sa ating AFP chief, sa iba pang mga posisyon, sa ngalan ng kapayapaan, who am I para makiusap po sa inyo na hindi po nakakatulong kung ano man ang mga kaisip. Huwag kayong pauudyok. Huwag kayong magpapagamit sa mga politika dahil sa kanilang sariling interes lamang. Dalangin ko ng espiritu ng kaliwanagan, katotohanan na hinahanap ninyo ay inyong masumpungan. Manalangin kayo, humingi kayo ng tamang karunungan sa kataas-taasan upang ang katwiran niya ang ating susundin at hindi ang ating mga sariling panukala. Tungkol sa mga kapirahan, uulitin ko, bakit kayo naghahanapan? Hindi ba dapat ang unahin na tanong, sino-sino ang mga kasabwat sa mga bagay na yan? Dahil yung kung tungkol sa mga pangyayari na yan, ang masasabi ko lang, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hanapin niyo muna ang buong katotohanan, ang kanyang katwiran, upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Mga mahal kong kababayan, November ngayon, December, January, nawa, no? Ang espiritu ng kaliwanagan sa bawat isa ay manaig sa bawat isa. At bago ako magtatapos, meron mo na akong ibibigay sa inyo, ibabahagi sa inyo. Sa banal na kasulatan, meron tayong mababasa dyan tungkol sa dalawang magkapatid. Pareho silang pinamanahan ng kanilang ama. Yung isang kapatid, wala siyang ibang ginawa sa buong buhay niya kung hindi nagwaldas siya ng ipinamana sa kanya, ng ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Hanggang sa dumating yung punto na siya ay nakapagtanto na mali yung ginawa niya at pinagsisihan niya ito sa buong buhay niya. Fast forward, napag-isipan niya, napagtanto niya na bakit hindi ako babalik sa amin. At noong siya ay bumalik sa kanyang pamilya, nang nalaman ito ng kanyang ama, ay pinaghanda pa siya ng bonggam-bongga ng kanyang ama. Welcome sa kanyang anak. Ano ang bottom line dito sa binahagi ko sa inyo? Wala pong pinagkaiba yan sa mga pangyayari ngayon. Ito mga nangyayari sa atin ay puno na ng kasamaan, ngunit subalit datapwat. Kapag humingi tayo ng taimtim, nandoon yung tinatawag na repentance. Humingi tayo ng taimtim ng tawad sa ating Panginoon at baguhin natin, no, ang mga bagay na dapat nating baguhin. Hindi po magdadalawang isip ang ating kataas-taasan para pagkalooban nila tayo ulit. Pagkalooban tayo ulit ng ating Ama sa ninanais natin. Ang pera is pera lang yan. Ang gusto ng Diyos na makita sa atin, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin ang kanyang katwiran. Ang panukala niya ang masusunod, hindi sa tao. Dahil kahit sino pa kayo ang mga pinakamatalinong mga leader sa buong bansa, ipagpalagay na natin kahit dito na lang sa ating bayan, hanggat hindi tayo matutong tumanggap ng ating mga kamalian at nagiging sanhi lang ito ng pagbabangayan, pag-aaway-away, pagkakampi-kampi, pagbabahagi-bahagi, hanggang sa tila baga na
ang nangyari is wala ng Diyos sa mga buhay. Kaya sa umagang ito ay Lidimin Canoto always declared, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kung tutusin, dapat makapag-isip kayo ba? Oh, bakit sinasabi ko yan? O ayan ha, binibigay ko na sa inyo ang formula. Kasi naging ugat naman ng mga kaganapan na yan is tungkol dyan sa pera. Pero ito na nga, sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Walang anumang heritage account, global accounts ang mabubuksan o makakapag-release. And speaking of infinite, kahit kay Lidimin ay hindi po nakapangalan sa kanyan. Ang infinite account ay hindi po nakapangalan yan ni numan. Wala pong accounts, heritage or global accounts ang marirelease. At sinabi ko na sa inyo na yan ay hindi po nakapangalan ni numan sa tao. Sagrado po ang pangalan na yan. Na ang nakakaalam lang yan ay ang kanyang pinagkalooban. Dahil sapagkat ako masaya ako naglabasan yung Yoshua, Yawahashi, yung mga ganyan. Nagpasalamat ako niyan kasi nakita ko na this is the steps para lalabas ang katotohanan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Dalangin ko ang espiritu ng kaliwanagan. Katarungan ay mananaig sa bawat isa sa atin. Always remember, kayo na ang queen, kayo na ang king, kayo na ang jack, kayo na ang presidente, kayo na ang prime minister, kayo na ang four aces of the alas, but Lidimin Canoto is always the joker of the playing card. Shukara hira santayro da ira lafura kada yasin dayara wanda hira la kana mora ira kantaya shukara da hira lafuna kaya taiki ya shutura ira la kanchi